Sa gitna ng patuloy na pag-uusisa ng publiko sa viral na insidente ng motovlogger na si Yana, lumutang ang isang bagong detalye na lalong nagpainit sa damdamin ng mga netizen at pamilya ng matandang lalaking si Mang Jimmy Pascua. Sa isang panibagong pahayag mula kay Boss Carl, ang lalaking unang nakita sa tabi ni Yana sa kanyang public apology video, ay inilahad na hindi pala pag-aari ni Yana ang motorsiklong ginamit niya sa insidente. Ayon kay Carl, ipinahiram lamang niya ito kay Yana, hindi inaasahan na magagamit ito sa isang pangyayaring magdudulot ng malaking issue sa publiko. Ikinuwento rin ni Carl na matapos lumabas ang video kung saan makikita si Yana na minamaliit, tinataas ang bosesan at nilalait si Mang Jimmy Pascua sa isang komprontasyong nag-ugat sa gitna ng kalsada, agad niyang pinayuhan si Yana na burahin na ang naturang video sa kanyang social media page. Aniya, sapat na ang kahihiyan at sama ng loob na naramdaman ng matanda at ng kanyang pamilya, at ang pag-delete sa video ay isang simpleng hakbang ng pagrespeto at pagpapakita ng pagsisisi. Subalit, sa kabila ng mga panawagang ito mula sa pamilya ni Mang Jimmy, sa mga netizen at maging sa mismong kaibigan niyang si Carl, hindi pa rin binubura ni Yana ang video. Nanatiling bukas ito sa publiko, nakikita, na ibabahagi at sa paningin ng ilan, tila patuloy na pinakikinabangan sa pamamagitan ng views at engagement na hatid nito. Dahil dito, marami ang lalong nawalan ng tiwala sa sinseridad ng kanyang public apology. Bagamat humarap si Yana sa kamera at sinabing humihingi siya ng tawad kay Mang Jimmy, tila hindi sapat ang kanyang mga salita upang mapawi ang galit at pagkadismaya ng mga taong nasaksihan ang buong insidente. Ayon pa sa ilan, kung totoo ang kanyang pagsisisi, dapat ay sinabayan niya ito ng konkretong aksyon. At ang unang hakbang sana ay ang pagbura ng video na siyang ugat ng lahat. Hindi rin pinalampas ng kapatid ni Mang Jimmy na si Norlito Pascua ang kawalan ng aksyon ni Yana. Sa isang Facebook post, sinabi nito, "Una sa lahat, bago ka mag-public apology, alamin mo muna ang tamang pangalan ng kuya namin. Definitely, it's not Jimmy Pascual." Kasunod nito, binigyang diin niya na hanggang ngayon ay hindi pa rin inaalis ang video sa social media at tanong niya, nasaan ang sincerity? You tell me? Para sa pamilya ni Mang Jimmy at sa maraming netizens, malinaw na ang paghingi ng tawad ay hindi lamang dapat laman ng isang scripted na video. Ito ay dapat sinasalamin sa mga hakbang na nagpapakita ng pagrespeto, pag-ako sa pagkakamali at pagsasaalang-alang sa damdamin ng taong nasaktan. Sa gitna ng lahat ng ito, si Carl ay nagsilbing tahimik ngunit matatag na boses ng prinsipyo. Hindi niya kinonsinti ang naging asal ni Yana. Sa halip, malinaw niyang ipinahayag na hindi siya sumasang-ayon sa ganitong klase ng asal sa kalsada. Lalo pat ito ay isinapubliko at ginamit sa content na tila walang konsiderasyon sa reputasyon at dignidad ng ibang tao. Ang pangyayaring ito ay muling nagbukas ng diskusyon tungkol sa responsibilidad ng mga content creator, lalong-lalo na ng mga motovlogger na may malaking impluensya sa online audience. Sa panahon ngayon, kung kailan mabilis kumalat ang anumang video sa social media, bawat galaw, bawat salita at bawat desisyon ay may kaakibat na pananagutan. Sa huli, hindi si Mang Jimmy lamang ang nasaktan, kundi maging ang tiwala ng maraming Pilipino sa mga influencer na sana ay nagsisilbing halimbawa ng kabutihang asal sa kalsada at sa lipunan. Marami ang umaasang sa halip na ipagpatuloy ang pagpapalaganap ng video, sana ay piliin ni Yana ang tunay na pagsisisi, hindi lamang sa salita kundi sa gawa.